Naramdaman ba natin na hindi tayo sapat? O merong mas magaling sa atin? Merong mas magaling kumanta? May mas magaling sumayaw? Merong mas pogi? Merong mas maganda kaysa sa atin? So naramdaman ba natin yung pakiramdam na parang maraming kulang sa atin? Naalala ko yung isang kwento diyan na merong isang itlog ng agila na aksidente itong nalaglag dun sa itlogan ng mga ostrich. So ngayon, napisa yung mga ostrich, kasamang napisa yung itlog ng agila. Habang lumalaki yung mga ostrich, isang napakalaking ibon na napakabilis tumakbo. Sinubukan ng agila na habulin yung mga ostrich pero hindi niya nagawa. At pagkatapos nun, isang araw, habang siya ay naglalakad yung agila, nakakita siya ng mga kambing at sinubukan niyang mamuhay kagaya ng kambing. Kumakain din siya ng damo pero hindi niya rin kaya, hindi niya matake. Pag naglalakad ulit yung agila, nakakita siya ng grupo ng mga swan na lumalangoy sa pond. Sinubukan niya rin lumangoy sa tubig pero hindi niya rin kaya. Parang malulunod. Isang araw, isang beses, nakakita siya ng isang ibon na matayog ang lipad sa himpapawid. Ito ay sinubukan niyang gawin. At doon niya na-realize, hindi pala siya ostrich, hindi pala siya kambing, hindi pala siya swan, siya pala ay agila na lumilipad sa napakataas na alapaap. Alam niyo mga kapatid, kagaya ng sinasabi ni Mr. Aki, kapag nararamdaman mo na parang ikaw ay parang kulang at hindi kumpleto, maaaring hindi ka dinisenyo ng Panginoon doon. Maaaring yung kakayanan ng iba wala sa'yo, pero meron kang kakayanan na pwedeng gamitin ng Panginoon. Huwag mong hanapin yung kakayanan mo sa kakayanan ng iba. Because of comparison, we feel not enough. Nararamdaman mo talaga yung kakulangan mo. Alam niyo sa church, hindi lahat tinawag pastor. Yung iba manggagawa, yung iba manunugtog, yung iba taga-support sa gawain ng Panginoon. So kasi may kanya tayong kakayanan na binigay ang Panginoon. At iyon ang dapat nating gamitin. Amen po ba?